Kasi dati, di ba, talaga papadala ka ng tester, pupuntahan ka, liligawan ka. Ngayon kasi, tayo na yung days po, hindi mo na matitikman eh. Ano ba lasa? Mas mga inuuna nila, mga influence. Kami yung magtutulak ng produkto mo eh. Kami yung nasa end eh. Kami yung aano sa consumer. Kaso sila kasi, di ba, mas more on mag-market sila. So, mga influencer. Mas inuuna pa nila influencer. Ano bang market ang ginagawa ng mga influencer dun sa mga nagnenegosyo lang ng Yeah, sa mga vape shop? Pero may mga brands talaga na wala kang pakialam sa inyo. Bigyan mo muna kami ng panahon para ubusin to bago ka maglabas ng bahay. So what up? Welcome back sa panibago nating podcast. Siyempre bago tayo mag-start, batiin muna natin yung mga viewers natin. Salamat sa mga suporta mga kapatid. Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo. Ngayong araw mga boss, mga kwentuhan natin at makasama natin sa podcast natin. Isa siyang vape shop owner at dati rin siyang malakas manigarilyo. So, isa rin sa mga tropa natin to sa vaping industry. Natin patagalin. Let's welcome Boss Pauli. Boss Pao, kumusta? Ayos lang, kamusta? Ito, tambay na lang din sa bahay. Ganun talaga, simula nag-pandemic, lahat tambay na lang yata sa bahay eh, no? Boss Pao, shop owner ka, di ba? Since Oo, 2016 hanggang ngayon. to now, no? Oo, buhay pa. Pumapalag pa. Paano kayo napasok sa vaping industry? Ano kasi, talagang smoker talaga ako since high school. Tapos, college. Tapos, ayun na, nagkaanak ako, nagtatrabaho. Kasi trabaho namin, call center kasi ako eh. Ang dami naming break kasi konti yung tawag. So, ang daming break. Puro yosi ng yosi. Palakas mag-yosi. Tapos, ano ako eh, kakapanganak lang nung bunso ko. Tapos, pag sa bahay kasi, naka-aircon, naamoy nila yung yosi. So, ayun, yung bayaw ko kasi, talagang vapor na siya na noon pa. Ano pa, talagang yung mga unang vape pa. Matagal ka Oo. ka na nag-yosi, Boss Pao? Ako, oo, matagal na. Since third year high school ako unang nag-yosi. Since high school. So, yun nga, nakakapanganak lang nung bunso namin, pag naka-aircon sa kwarto, pag pumapasok ako, amoy na amoy yung yosi sa damit. Tapos yun, nag-decide ako kung anong mas okay para makapag-quit. Ayun, ano ako sa vaping. Unang-una ko pa nga, ano lang naman ako, 2016 lang din ako nag-vape. Una kong binili nun, yung Pico. Tsaka ano nga, termo nun, yung Tornado ba yun? Kanino mo siya nalaman? Sa bayaw ko talaga. Kasi siya talaga noon pa eh. Yung mga 10 ml pa, yun pa yung mga juice niya eh. Hindi kasi Anong ako, nabutan mo mga vape, tsaka mga juices, ganun? Anong nabutan mong... ako Pico na ako. Ano ba yung Pico? Yung maliit, yung 60 watts ba yun? Search na nga lang natin. Basta Pico, tapos alam ko Tornado yata. Okay, Basta yung parang maliit na single bat. Oo. Ano nakalimutan? Serpent Mini pala yung yung tangke ko noon. Sige, papakita natin. Oo. Ayun, Serpent Mini. Pinakauna kong Genus, Bliss Light na strawberry RY po. This light. Bliss Light na strawberry RY po. Yun na inaabot ko. Yung Kumbaga pag-start mo ng pagbe-vape mo, namili ka kagad ng kung ilang mg ka o inalam mo kung paano ka makapag-quit ng smoking, ganun. Alam mo siya. punta ako sa shop nun. Yung tropa rin kasi may shop Hindi. eh. Ewan ko. Hindi, ano? Hindi. Pero may tropa kasi ako may vape shop din. Ewan kung naabutan nyo si Contrabida Custom. Kontrabida. Custom. Gumagawa ng mga mod yun eh, yung Contrabida Custom. Ano yun eh, mga full mic yung binibenta niya. Puro full mech. Like Hindi, siya, yung Contrabida Custom, full mic yun. Alam ko, may atomizer din. Doon ako sa kanya sa shop niya unang bumili ng juice with Bliss Light. Ayun, tapos, kahit yung yung sa'yo, yung light e-liquid. Pinabili ko pa yung misis ko sa vape shop sa amin eh, Deep Throat. Parating din sa'yo yung magandang balita ni Light E-Juice. Deep Throat. Yun yung pinakauna ko nagamit sa juice line ng Deep Throat. Nahiya pa yung misis ko eh. Siyempre, puta, sa vape shop, pumunta siya, hahanap siya Deep Throat eh. O nga pala, misis mo nga pala yung pinabili mo. Ano kaya ang reactions nung nagbenta sa kanila? Nagbebenta. Ayun, tapos, marami. Yummy e-juice, yung mga yun. O, kasabay ng yun eh, light yun eh. Oo, tapos yung sikat na sikat nun, yung, ano ba yun? May Cheng? Cheng, yung Boy Laway. Yo, what's up? Magandang umaga guys, Team Vape Network, Team Boy Lapot. Vape on, magandang umaga sa lahat. Ay, Boy Lapot. Boy Lapot.
Boy lang ako. Di ba, yung mga yun, pumasok ako sa vaping, yun yung mga eksena. Yun yung mga naabutan ko. Eh, syempre, ang magastos din eh. Ano lang naman ako eh, swelduhan, empleyado. Eh, bili ng juice, di ba? Para matustusan ko rin yun. Doon, nahilig na ako nag-try kami mag-resell. Kaya naisipan mo siyang magtayo ng Negosyo. Magnegosyo ng Oo, para maano, 'di ba? May pangtustos ka rin sa bisyo mo. Oo. Ganun din naman ako Ayun. kaya napasok din ako sa vaping. Willing talaga ako mag-quit, mag-yosi. Siyempre, Oo. paunti-unti, di ba? Oo, yun din. Hanggang sa ngayon, hindi naman. Sobrang bihira mag-yosi na. Pag may kasama na lang na tropa na talagang yun yung mga kasama mo noon na nag-yosi, pag nagiinuman, doon, napapayosi. Pero mga isa lang, dalawa. Goods ka na. Pero talagang straight na vape na talaga. Kumbaga, Tapos, ang bisyo mo na pwede mong balikan tsaka hindi. oo, hindi na talaga sa yosi. Talagang, Tao na talaga yung bisyo. oo, talagang hindi ko nababalikan. Unang-unang binenta kong juice, Vinum. Vinum, yung pinakauna kong binenta. Ano pa yun? Dinadala ko siya. Kasi call center nga ako. Nakalagay sa backpack ko. Pag pumasok, doon ako nagbebenta unang-una. Tapos sa mga bayaran, syempre sa mga trabaho, di ba, pag sa call center, bayaran dyan every 15. Pero doon kami nagsimula. Hanggang sa, kasi di ba dati mahigpit yung mga online seller eh. Kasi hindi ka nila basta-basta bibigyan, di ba? Pag wala kang pwesto. Share mo nga, boss Pao, yung mga experience mo nung nag-i-start ka palang magtayo ng vape shop. Like, magkuha ng mga juice, syempre unang-una yung mga juice, 'di ba? Pangalawa yung mga mods na ititinda mo, ganun. Syempre kung paano ka magiging paano mo i-market sa tao yung pagiging non-smoker mo na kasi nag-switch ka na nga into vaping, 'di ba? Online seller lang kami. Hindi ko pa masyado siya minamarket sa online kasi doon pa lang sa opisina. Marami ng customer. Dami nagve-vape. Tapos, syempre, nakakaipon. Gahanap ako ng mga panibagong mga kukunin. Kaso, yung iba, mahigpit eh. Dati mahigpit eh. Bawal sa online seller eh. Bawal ka pag wala kang pwesto. Bawal online seller. So, yun. Ano ka pa Meron kami talagang tao-tao, no? Oo. Nagdi-deliver pa ako sa Ayala. Nakabike lang. Mga humble beginnings. Tapos yun nga, so nag-aaral kami ng bago, maraming mahigpit dati na bawal pag walang pwesto. Napilitan kami na, pero kasi sa isang pwesto sa bahay nun, hindi siya ginagamit. Tapos may stante rin kami na hindi ginagamit. Doon namin pwesto. Ngayon, parang yun yung ginawa namin shop. Print ng tarpaulin, lagay na upuan. Doon sa bahay, doon sa pinuntahan mo. Sa Makati, sa Palanan. Oo, sa Palanan, doon. Hanggang ngayon naman, nandun pa rin kami. Diba? Yung, ayun, doon. Natandaan ko doon, una punta ko doon, sobrang dami mong aso eh. Oo, kasama pa si Sir Jack noon. Kasama ko pa si Sir Jack, okay. Oo, kasama mo siya. Ikaw pa yung gumagawa. Kasama yung order ng produkto rin niya. Oo, yung Sir Jack na gawa mo. Ayun, doon kami nagsimula. Hanggang sa dumami. Tapos, nung lockdown, naging challenge din kasi kala ko nga magsasara na kami. Siyempre, wala kaming kakainin pamilya. Napilitan pa rin kami magbenta kahit lockdown. Kasi sa bahay lang naman, parang naging advantage din kasi hindi naman alam sa labas na vape shop kami. Kumbaga, doon sa nakakaalam. Ayun, doon kami Tapos, pagtapos ng lockdown, medyo nakaipon. Hindi ka pa kasi nakapunta eh. Yung labas namin, pinagawa namin ng storefront na rin. So, salamin yung harap, may roll-up, makikita mo na agad sa labas pa lang. At least pero maliit lang. Meron siyang improvements. Kumbaga, yung sinimulan mo siya, diretso ka nang hanggang sa paunti-unti yung shop mo na, 'di ba dati ano lang tayo, stante lang eh, 'di ba? Ayun, naging bread and butter na rin siya. Kasi dati nagtatrabaho pa ako habang may shop, hindi pa ganoon ka-focus kasi syempre may sahod ka naman. Hindi ka masyado nakakapag-focus sa shop. Tapos yun nga, may market naman kasi ako ron. Hindi ko masyado pinapansin yung shop. Tapos until na nag-decide ako na hindi na ako magtatrabaho. Doon, nag-focus kami sa shop. So nung nag-start ka nagtayo ng shop, may work ka talaga noon? Oh, call center. Parehas kayo ni misis mo? Hindi, si misis sa bahay lang. Nag-stop ka na, so dalawa na kayong nag-handle ng... Sinama ko na rin yung kapatid ko kasi shifting na kami. Ako sa umaga, tanghali hanggang hapon. Tapos yung utol ko naman, siya naman doon hanggang gabi. Hanggang closing. Anong marketing strategy ang ginawa mo ba? Paano mo na-maintain? Kasi pa naman kasi kami talaga, mag-market talaga. Abutan ko na talaga sa social media. Vape groups, no? Mga vape groups. Dati, syempre, di ba, wala naman masyado algorithm yung Facebook eh. So, sa lahat, nakakarating yung post mo sa mga group, kumakalat hanggang sa mga kung san-san. Ngayon kasi, di mo na magagawa yun. Pero dati, ganun.
Kunyari, may dumating na produkto, picture, share sa mga group, ayun, ganun. Ngayon, Tapos hanggang sa, ngayon sa social media, mabilisan na lang. Isang scroll ka na lang eh. pero, nabura kasi yung pinakauna namin na page. Naburahan din kayo ng page. Bago pa yung, di ba ngayon, parang batch na sobrang dami. Nauna na kami doon, na naburahan kami ng, yung pinakauna namin page talaga. Anong year yan? Nabura siya parang 2021, 2022. Ano yun, reported or... Hindi ko alam eh. Pero, andun lahat. Andun yung mga resibo namin, andun yung mga progress namin, andun yung mga achievement namin sa shop. Andun din yung lahat. Kung paano kami nagsimula, paano kami nag-market. Parang merong sinend sa amin yung Facebook na parang since 2017 pa o 2016 na may post daw kami na IP infringement. IP? Oo. Yun yung pinakauna namin. Tapos wala, hindi na namin nabawi. Maganda yun na inappeal na mabawi siya. Dati ganun ang uso, page talaga eh, no? Kumbaga, pag marami ka followers, marami ka talagang followers sa page lang eh, no? Ngayon, kahit sa mismong main account mo, may followers ka na rin eh. Dumami yung followers namin noon nung sa unang page namin. Umabot kami ng mga 6K ata. Sa 6K. Tapos, nawala, nabura lang. Ngayon, pangatlong page na namin eh. Wala, ang hirap na pataasin. 200 pa nga lang kami ngayon. So, dapat araw-araw posting din talaga. No? Sobrang dami na rin talaga ngayon na pwede mong negosyoin kasi, no? Bilang din vaping eh. Lahat opportunity na lahat itinda na natin para kumita pa. Iba-iba yung benta namin. May benta kami pabango, mga keyboard, mouse, ayun. Kasi hindi pwedeng vape shop lang. Talaga kasi sobrang dami nyo na yata dyan sa Makati. Dati wala pa. Pero noong 2016, umabot din sa ganyan. Kasi parang kaputukan rin yata ng vaping nun eh. Wala pang 100 ml nun eh. Nung nalaman nilang marami nagpo-post ng gold sa FB. Yung unang nagtayo kami ng shop, pangatlo yata kami, pang-apat kami dun sa area. Pero, syempre, may mga upa sila. Kami wala namang upa. Harapan lang ng bahay kayo no? Oo, pero hindi kami nag-price war Mahal kasi sa Makati upa Mahina 20 ron. Ganun sana. Iba kasi nagpa-price war Kumbaga, madami naman tao dito puta. Bibilan tayo nito. Hindi, talaga kami dati pa SRP. Kasi mahirap din Pero hindi kayo nag-uusap ng mga vape shop or meron kayong mga... Yung isa ako naging tropa doon. Isa kaming naging tropa na vape shop doon, yung Monster Blow. Kaya yung nagsara sila, yung mga ibang customer nila, sa amin lumipat. Ayun. Sa amin sila bumibili na. Ayun, doon. Pero ngayon, di ba, patagal na rin naging na lang kami, 2 yata or 3. Ngayon, nung umuso yung dispo, ngayon 5 na yata o 6. Yung iba yata, puro dispo lang yung tinda Karamihan, puro dispo talaga. Di sila nakafocus. Kasi dati kasi hindi ka naman pwede basta-basta magtayo ng shop Siyempre, may magpapabuild sa'yo. Di ba? May tapos may full mic pa. So, dapat, alam mo yun kung paano buildan yun. May series tsaka parallel, di ba? Baka mamaya yung series, build mo ng parallel, di na-disgrasya pa yung customer mo. Sila kasi parang na lang no? Parang bibili na lang sila ng distributor ng mga tatlong piraso ibenta dun sa harapan ng bahay. Ngayon kasi, hindi mo naman kailangan malaman yun. Wala ka nang kailangan alamin. Dapat lang, flavor lang ng juice, flavor lang ng disco, alamin mo okay na. Yung mga piling negosyante na boss, magdi-distributor ako pero ang kukuhanin ko lang 20 pesos. 20 pesos na dispo. Kasi talagang isang juice line, meron ka talagang... Oo, may MOQ talaga. May dati. MOQ talaga na kahit 50 pieces, 100 pieces, may ganun talaga Tsaka nakabutan ko pa yung may restriction. O, di ba, may restriction pa. Laging 2 kilometers yun 1, di ba? 2 kilometers. May ganun pa dati. Kaya talagang... dati, 2. Tapos yung sa inyo na siguro, naging 1 na kasi huwag respeto na lang din sa mga gustong di ba, naging issue rin yan noon na era na kung tatayo ka ng negosyo, respetuhin mo naman yung mas malapit sa'yo para hindi kayo nagkakaroon ng di ba? Meron kang juice na kaparehas di ba? Minsan ganun ang nangyayari Meron siyang... Ayun nga yung pinag-aawayan yata noon mga restriction. Oo nga.
Yung ano eh. Kaya lang respeto na magkakaroon ka rin ng kunyari, di na tayo magbanggit ng brand. Kunyari, meron kang, sariling brand ko na lang na meron kang Light Aegis dito, tapos meron din siyang Light Aegis sa kabila. Ganun na nangyayari dati, di ba? Pero, di ba, dati may mga nagsabi rin ng mga brands na kasi pagka may restriction, parang sayang naman yung lakas ng juice nila na, kunyari, di naman mabili sa shop namin, yung pala mabili dito sa shop na to. Parang sayang yung ano nila. Kasi sayang yung opportunity nila, di ba? Kaya parang nawala na rin yung Parang narinig restriction. ko nga rin yan na issue rin dati. Ba't yun lang natin bigyan lahat? Ganon din naman eh. Imbes na kayo pa yung, kunyari, nasa sa inyo lang yung consumer, tapos yung juice na hanap niya ay nasa kabilang vape shop, tapos ikaw wala, di ba? Kaya alam ko parang tinanggal na yung restriction na yun. Kasi sayang nga rin yung ano, yung opportunity ng juice line. Kumbaga nasa ano naman yan, nasa usapan naman yan ng mga vape shops eh. Ayun ba? Ayan, parang wala nang kahit ano eh. Wala kayong communications ng mga vape shops yan. Sa pala, ano, wala talaga eh. Wala eh. Kumbaga, sa ngayon talaga kanya-kanya kayo. Sa area namin, oo. So anong Kasi, paano market natin? ewan ko lang sa iba kasi ako kasi talaga simula na nagkapamilya ako medyo dati talaga kasi nung binata ako talaga tropa lahat. Kasi nung nagkapamilyado na ako parang laylo na rin kasi hindi na ako masyado sa tropa na alam mo yun, yung socialize na ganito. Baka ewan ko lang sa kanila kung meron sila pero Pag sa akin wala. talaga ng pamilya. Mas gusto mo na lang makasama ang pamilya mo kaysa yung mga tropa mo kasi mas importante yung oras nila eh, di ba? Oo. Parang na-adapt ko yun hanggang sa ayan, katulad ng tinatanong mo na kung meron communication sa ibang shop. Sa akin wala eh. Ewan ko lang sa kanila. Ayun naman ang naman diyan, parang yung iba kasi nahahati na pamilya tapos doon sa negosyo niya. Kasi syempre ikaw negosyante ka rin. Alam mo rin dapat yung parang sasakupan mo kung paano bang pamamalaki. Oo. Di ba? Syempre hindi ka naman papasok sa isang business na hindi mo naman pinag-aaralan yung community, di ba? As pumasok ka ron, malugi ka nun. Tulig ka nun. Oo, lulugi ka nun. Dun sa mga nagnenegosyo lang ng puro dispo lang, ano masasabi mo sa kanila? Ang hirap din kasi sa dispo. Sa akin sa experience namin sa shop, sa dispo kasi talaga malaki yung kita eh. Alam mo, malaki yung markup, malaki yung profit margin. Diba? Kaya ayun din, marami rin sigurong nakaipon ngayon eh. Kasi noon, di ba, tayo sa juice. Sabihin mo na pinakamalaking markup natin, 100. Ayun, yung sa dispo kasi medyo maganda-ganda yung kita. Siguro as a negosyante ka. Ano ba pinagkaiba ng markup ng juice line noon sa disposable ngayon? Malaki. Unahin mo natin yung juice lines noon. Baga, kunyari, 50 ml ganyan or 60 ml. Oo. Ang sa akin, inabot ko mga kunyari, 70, 50. Pag mga premium, ang kita mo dyan, 100, diba? Tapos, ilang ml, 60, or, 30 pa, tapos 50, tapos nagkaroon ng 60, nagkaroon ng 100. Oh, 30 pa pala. Dati, yung nung pumutok ng mga 100 ml, napakaliit na ng markup, 70. Tapos, ang tagal pa bago bumalik kasi syempre nga 100 ml. So, yung anong era ba? Puro mga 2018 yan, ano? 2017, 2018, ano? Nag-carry rin, kami nag-carry rin ng 100 ml eh, yung 4 months. Oh, nag-i-issue rin yung 100 ml na yun eh, no? Yung 4 months, yung 4 months. Buti na sobrang liliit. Sila, nag-100. Yun. Isa kami sa nauna ng carry nun. As in nga, kita mo ron, 170 sa 100 ml, tapos ang tagal bumalik. Sabihin mo ng 2 weeks, minsan nga, isang buwan pa, diba? Sa dispo kasi, ngayon, so, kung talaga titignan mo siya as a negosyanteng perspective, maganda yung kitaan. Kasi medyo maganda yung profit margin, tapos mabilis na maubos. Kasi hindi ko nga alam kung ilan ba yung nakalagay doon eh. Kasi sa box lagi nakalagay 10 ml eh. Hindi ko alam kung ilang ml ba talaga yung laman nun. Pero yun, bumabalik sila kagad. Tapos magkano yung profit margin mo. Huwag ka lang masisiraan. Kasi pag may nasira na dispo, parang wala naman kasing warranty. Parang pag may bumalik sa yung sira. Minsan kasi kami, ang style namin, sa shop pa lang pagkabili, testingin mo na. So pag doon pa lang sara na, pinapalitan mo na agad. Kaso, hindi mo naman maibalik doon sa supplier. Ending, ikaw may sagot. Ang parang 3:1 eh. Pagka nasiraan ka, 3 agad. 3 lang kikitain mo. Doon na napunta sa sira. Meron akong drawer doon. Puta, isang buong punong drawer, puno lang siya ng dispo eh. Wala na, tinapon ko na lang rin. Hindi ko na nabalik eh. Kasi sumisikip lang sa stock room eh. So, tinapon ko na lang. Pero ayun,
ayun yung ano, ako, yun yung masasabi ko. Kung sa negosyante, titignan natin siya sa perspective ng negosyante, sa gustong kumita. Maganda yung kitaan niya. Yun nga lang, marami rin cons. Unang-una yung sa environment natin. Ang dami niyang e-waste kasi. Battery, yung mismong molde. Di ba parehas lang sa bote? Tinatapon lang din natin yung unless Oo, kung may kasi mga juice maker na pabalik ng bote sa kanila. Kaso syempre, doble trabaho pa sa mga juice maker yun. Nahuhugasan mo uli. ang wala naman nangyari na ganun sa atin. Siguro kung dadala ka ng bote, siguro piso per ml sa event. Hindi ba na bebenta sa mga junk shop yung bote? Ngayon, Kasi di ba yung mga Coke kasi, di ba, mga kinakalakal yun, di ba? pagaan lang yung bote natin eh. Kumbaga, ang na-experience ko dyan, pag may pili ako ng mga box, kaya ko pa siya buhatin kahit 1,000 pieces siya eh. Kasi rin eh, ako kung nalaman mo yun, gumawa rin kami ng juice, experience ko rin yun. Sumubok rin kami maggawa ng juice. Oo nga, naalala ko yun. Yung cotton mouth. Oh, Cotton mouth liquids. ikaw yung nagtimpla nun. Hindi. Isa yun sa mga unang binenta namin sa shop. Naging tropa-tropa yung owner, Kevin, yung tropa-tropa. Mabenta sa amin yun eh. Mabenta yung brand na yun sa amin. Dami naghahanap. And hindi na siya gumagawa. Nagka-problema yan. Inalok ko siya kung gusto niya ibenta. Yun, binenta niya sa akin. Tinuro niya lahat. Nirebrand namin. Pinalitan namin yung label. Pero yung laman, yun pa rin. Hanggang ngayon, meron pa rin siya. Wala na. Tumigil ako nung yung unang-unang nagkahit kita na sinasabi magpi-flavor ba na raw. Doon, nagpanik ako. Binenta ko na lahat. Pagka nag-safety ka na. Kala ko kasi wala na eh. Kala ko, siyempre, ang mahigpit nun eh, FDA dapat. Tapos dapat parang FDA, yung lab mo, parang susundin mo yung lab na sinabi ng FDA, mga ganun. So, nawala na agad ako ng pag-asa na nagpanik ako. Binenta ko lahat. Lahat ng mga pangtimpla ko, mga tirang bote, pinagbebenta ko. Yan yata yung lagi tayo sinisita ng DOH. Bilang DOH, pati FDA nga. Kailangan mo pa nga nun dati. Di ba dapat, kunyari, di ba, pag business ka sa shop, di ba dapat may mga local government ka na permits. Tapos, nagdagdag sila ng PTO, di ba, yung permit to operate. Ayun. Tapos yun nga, di ba, parang Hindi pa yata pasado yung as bill. yung vape law, wala pa. Ginagawa pa lang. Pero may rules na pinapatupad sa atin nun, di ba? Kailangan mo, yung mga PTO, kailangan mo kumuha nun. Di ba yung nag-vape law, di ba, parang tinanggal yung FDA, parang nilipat sa DTI yung jurisdiction sa vape. Ayun. Pero yun nga, nakwento ko lang, gumawa rin kami ng juice dahil. Umabot rin kami sa Dubai. Nakapag-export din kami. Buti pa yung mga juice lines natin nakakaabot ng ibang Pero yung sa marketing side, wala kasi, hindi kami nag-grind eh. Di ba dapat dati, sipag ka mag-grind sa mga shop eh. Kami talagang online lang eh. Online, send ng tester, pag nagustuhan, Kami order. nagpauso nila ng grinderies kami. O yun yung wala kami. Nakapag-grind ako isang beses lang, tapos hindi na naulit. Lalo na pag may mga kasama ka talaga na influencers. Ayun, hindi ko na-experience yun. Isang beses lang, tapos hindi na naulit. Marami naman na gumayon. Pagka talagang may budget ka para tama siya or ikaw bahala sa kanya, kasama mo. Ako yun, ang naging style namin nun, message sa shop, sir, ganito kami, sa cotton mouth, tapos padala ng tester, hingi ng feedback, tapos kadalasan, wala na eh. Tapos may mga umu-order din, ganun. Kaya ako namin kasi, kaya naman namin naisip yung ganung marketing. Para alam mo, pag may kasama kayong minsan influencer, pagpunta mo sa shop, sabay-sabay pupunta yung consumer mo, bukod sa magpapapicture na sa'yo, matitikman niya pa yung mga bagong juice line na dala mo. Kaya namin naisip yung ganung tactics noon. So, talagang pinarabaho din talaga namin kahit malayo, nakakapunta kami Laguna, aduluduluhan ng probinsya ng Laguna, Batangas, ganun kami lagi. Ako nun sa Taguig lang. Taguig, tsaka Parañaque. Hindi, Taguig lang talaga. Isa wala kaming uwi na lahat ng stocks namin nasa likod ng Ranger ko. Nandun lahat ng stocks, kinabukasan pa kami uuwi. Pupuntahan ka namin bukas yan, boss. Sabay-sabay natin papuntahin lahat ng consumers dyan. Ha? O lahat ng tambay ngayon pupunta ron, picture sa iyo, titikman yung mga dalamon juice, bibili na sila nun. Malapagan mo na agad yung yung MOQ na kinuha nung vape shop na 50 or 100. Bawas na agad siya ng at least 10 pieces, 'di ba? Kasi bumili na iba naman natikman na. O next time bibili na siya ng juice line. Nagkakaroon ka ng relationship ng may-ari, ng mga consumer mo, di ba? Parang nagkakaroon kayo ng community, di ba? Ngayon kasi, parang wala naman ng ganun.
Ngayon, para bang na-experience mo sa mga distributor na tulad niyan? Baksak na lang? Ano na lang, yung literal na order ka, Papaship tapos na lang sisend natin. sa'yo. Papaship na lang Oo. natin, no? Oo, ganun na lang. Ngayon, di na na-experience yung ngayon, eh, no? Hindi nila alam Kami as juice maker, ha, talagang gusto namin magkaroon kami ng relationship between Nung pumunta ka nga sa amin, di ba, inaabot ko pa na madaling araw. diba? Kasi gusto Oo, ko, tsaka- hindi lang tayo magkaroon ng hindi lang tayo magka-business. Kumbaga, meron din tayong Kaya may mga naging tropa rin. May mga naging tropa rin ako na, juice maker, wire maker. Kasi pag nagde-deliver sila, inom kami, mga ganun. yun ang nawala sa atin ngayon. Oo, nawala. Wala na, literally, ano na lang, order ka, send sa'yo. Kahit nga yung mga vape meats, di ba, wala na rin. Marami expo, di ba? Ayun, Pero kasi, vape meats, wala na. ang expo naman kasi is parang i-market mo yung produkto mo, eh. Pero yung vape meat kasi, wala kayo ma-market doon. Pagka nakakaroon kayo ng banding doon na medyo pagang kayo sa inuman or meron kayong kain na ilalatag, tas kwentuhan kayo, kanya-kanya kayong labas ng mods, pagandahan kayo ng gamit ng mods, tapos sharean kayo ng mga juice na gamit nyo. Ayun, di ba? Pati build pa. May mga dala pang mga bagyan, di ba? Oo. Cloud chase, di ba? Doon lang Wala kayo na. sa sulok. Pero ano nga yung sinabi ko sa'yo, nagpo-post, yung tropa ko na si SJ, graphic designer yun, tropa ko. Ayun, pinaplano namin yan na magkaroon kami ng community nights na pagka gantong araw, tambay lang sa shop, diba, kwentuhan, kung ano man. Kasi nawala na rin sa mga shop yun. Hindi katulad dati. Kasi parang bibili na lang siya sa'yo tapos uuwi na siya eh. Ganun lang eh. Hindi katulad noon. Siyempre kami nga, bahay pa yung shop namin. Papasok pa sa loob ng gate. Dati, mga customer. Bakit ba nawala yung ganong traditions natin na... Siguro dahil sa pandemic din talaga. Nagbago yung mga mindset natin. Feeling ko doon. Pero noon, bago yan. May mga customer kami na, na college pa lang. Naabutan ko siyang graduate, nag-OJT siya, nagkatrabaho siya. Naabutan ko lahat yan, nagkikwento sa amin. May magjowa na naging mag-asawa. Ngayon, pamilya na sila, kinasal na. May mga ganun ng mga customer. Hanggang ngayon, bumibili pa rin sila. Pero yung mga bago ngayon, yung mga bago namin na naging customer, yung mga sa mga dispo na lang. Ano pa rin, siyempre, hindi naman nawawala sa amin yung kwentuhan, nakakakwentuhan pa rin, pero saglit na lang, hindi nakatulad dati talaga. Dati, kahit bumili lang sa'yo ng isang juice, pero pag nagkwentuhan kayo, aabutin ng mga ilang oras sa inyo. Oo. Ang daming ganun dati. Daming yun, wala na ngayon yung mga tambay na na consumer, wala na rin. Wala. Bihira na. Talagang na rin talaga. Yun nga, siguro ang makikita mo dala rin talaga ng pandemic. Ang makikita mo na lang sa kalsada ngayon, yung mga nakasabit na disco, tapos nakapormang ganun, no? Mga geng, tapos, ito disco ko, tol. Mga cool kids. Pero meron nga one time, naglalakad ako ng aso. Puta, meron ako nakitang, pang 9 ba o 10? Nagbabadminton pa sila tapos nakasabit yung pay. Umihi pa nga ba nagbabadminton, ang kulit Pero sinita ko rin, sabi ko, bawal yan Underage ka pa, dapat hindi ginagalit yan. Isa pa yun, hindi na sila, kumbaga, ang mga nagnenegosyo ng vape ngayon, real talk lang hindi na nasisita sa labas yung mga batang nagbe-vape, tapos yung mga nagbe-vape din in public. Dati, pag may nakita tayo na nagbe-vape na gano'n, minsan pinopost pa natin sa social media, di ba? Pero dapat wag na. Pero syempre, para maitama natin yung mga mali na ginagawa ng mga bata or mga bumubuga sa labas, iisita na lang natin nang hindi na natin pinopost sa social media. Baga, nasanay na natin. Maano pa siya. May expose pa siya sa social media. Pero yun nga lang, bakit siya nakabili, diba? Kanina siya nakabili, bakit siya binentahan, diba? Sino ba dapat sisihin natin yun? Yung magulang, yung bata, o yung vape shop? Lahat Kasi yung mga dispo kasi, siyempre, minsan, gumagamit din ako ng dispo, lalo na noon yung may mga straw na parang laruan, kahit yung quality parang laruan. Pag nakikita may baby kasi ako na 3 years old na nakikita niya, parang kala niya laruan, diba? Diba, yung mga molde niya na parang, yung mga carton box, parang ganun din yung mga laruan niya
laruan niya sa mga pagtutulutan. Ganun din itsura eh. Tapos makulay, Diba? makulay pa yung mga LED lights. Oo, di ba? At saka yung quality niya, parang laruan talaga. Hindi katulad yung mga traditional vape sets na mabibigat no? Parang pagka binuhat ng bata, hindi kaya ng bata eh. Hindi naman nila maiipak yun. Hindi na rin niya magagamit yun. Pero delikado Oo. pa rin, di ba? Kung sakali man na Oo. mapapaso yun. Hmm. Pag nag-fire yun, puta. Kasi mainit yun. Ibang-iba na kung kunyari, nagbe-vape shop ka. Ibang-iba na. Kaso, syempre, as a business, kailangan mo mag-adapt sa changes. Diba? Kasi kung hindi, maiiwan ka. Totoo naman. Kailangan mo Diba? talagang sumabay din Siyempre. sa bagos eh. Lalo na kung bread and butter mo to, may kailangan kang pakainin ng pamilya, may mga umaasa sa'yo, diba? Kailangan mo mag-adapt. Kailangan mong sumunod sa changes. Ayun lang. Pero ang laki na ng pinagbago talaga. Simula sa marketing, ang dami na. So yan, simula nung nauso yung nadagdag sa lifestyle natin yung vape, marami din talaga nagbabago dyan eh. Mag-i-evolve pa siya na mag-i-evolve eh. Kasi dati parang lang tayo, di ba? Parang community lang. Ngayon kasi parang industry na siya eh. Kasi marami na siyang negosyanteng pumasok na malalaki. Mga big names, di ba? Oo, kasi naging legal na eh, di ba? May vape law na. Dati kasi, di ba, ako, laging kakaba-kaba na, ito na naman, mainit na naman yung vape. Paano ba to, magsasara na ba kami? Tutuloy lang, di ba? Ganun eh. Ngayon kasi, di ba, although may vape law, pero pabago-bago naman. Di ako masyadong updated sa mga vape laws, pero alam ko yung mga dapat kong gawin para di tayo mahuli. Oo, tama na, hirap mahuli. Kumbaga, alam ko yung pwede nating gawin para, sumunod lang tayo sa batas kung ano yung pinapagawa nila, di ba? Ayun naman talaga eh, kung gusto mong tumuloy, di ba, magko-comply ka. Ano bang, ano mo ngayon? Business permit ka na rin? Lahat, kasi dati, di ba, nasa loob lang kami, nakasarado yung gate, para pag kailangan pa mag-doorbell para pumasok. So talagang yung dating namin dati, parang if you know, you know, di ba? Kung sino lang yung mga nakakaalam, yung mga nakakabila sa amin. Kasi nasa loob pa nga eh. Ngayon kasi nga, yun nga, nakaipon kami nung pandemic, nakaipon kami, nakapagpagawa kami ng storefront. Simula na nag-storefront kami, nag-comply na ako lahat. Napuntahan na kayo ng BIR. Napuntahan na Oo. kayo ng mga sumisita sa mga tulad ng BIR. Yung, ano pa ba Tatlong sumisita? beses. May isa pa NCAP ba yun na pinuntahan din kami? 3 beses? Kayo yung pinuntahan? Oo. Ano yung una? DTI. Tapos pangalawa, DTI pa rin. Pangatlo, BIR na. Tapos pang-apat, meron pa NCAP eh. Bakit 2 beses ang DTI? Trust issue? Kasi nung una, parang gano'n. Kasi yung una, sa sa JHW pa. Diba? Alam mo yun, yung wala pa masyadong dispo nun eh. Meron na, pero iilan pa lang. Pero kailangan yung mga juice, yung mga e-liquids natin, kailangan may GHW, diba? Ayun, GHW. yung kami unang Government. graphic health warning. Di ba government health warning? Mga government health warning na. Yun nga. Yun. Hindi, government nga yata, sorry. So yun po, yun yung unang punta sa amin. Mga naka-display namin nun, kalahati, wala. Meron yung iba. So, pinagawan kami ng written warning. Pinag-comply kami, hindi kami 48 hours nga lang yata para mag-comply. Pinagawa kami ng written, basta may pinasulat sa amin na explanation. Tapos bumalik ulit, sinek na, nag-comply kami. Tapos pangatlo, yun sa may mga ETR din na. Yung pang-apat, alam ko NCAP yun hindi sa DTI ba parang, ewan ko, yata, non-government, hindi ko alam basta NCAP, parang under yata sila ng kung ano man. Pero ganun din yung ganun din yung hinahanap nila, parang sa mga DTI BIR. May ID naman sila, nagpakilala sila. Meron. May kasama silang pulis. Yung NCAP meron, pero yung DTI BIR wala. Yung NCAP may kasamang Pero police. lahat naman sila nagpakilala na as government. Pakilala naman. May mga ID silang dapat i-represent yan, di ba? Oo, meron naman. Kasi yun, in-educate lang rin kami na kung ano yung mga bawal, kung ano yung dapat, kung yung sa binibenta mo, ano ba dapat yung meron sila, ano ba yung dapat na may papel, ano ba yung papel na meron dapat, yung mga ganun. Hindi naman sila pumasok sa loob ng vape shop mo. Mismong sa harapan na lang. Kaso sila sa vape shop. Pumasok sila sa vape shop. Oo, pero hanggang doon lang. Hindi sila nagalungkat, kumbaga Hindi. Yung sa mga nakikita lang nila. Kumbaga maayos naman yung approach nila sa isang owner. Kasi, wala kasi ako doon yung kapatid ko lang nando doon nakikita ko lang sa CCTV, tapos sinasabi niya lang sa akin, ayun naman, maayos naman daw, wala naman. May ganung part no, bago ka lumabas yung mismong owner, kausapin mo muna tong attendant ko. Kung may problema, tawagin mo.
Na-busy pa kami sa, kasi simula na nung, nag-diversify ako sa iba kapag buo rin kami ng ibang brand. Kasi nga, diba, sabi ko, nakaipo kami nung pandemic dahil sa vape. Napalaki namin yung shop. Tapos bukod pa ron, nakabuo rin ako ng isa pang brand na outside vaping. Sa mechanical keyboards. Ayun, so, yung mga panahon kasi na nagkakaganunan, busy kami ron eh. So yung vape shop mo parang merchandise siya ngayon. Oo, halo-halo. Oo, kasi Halo-halo. hindi lang vape products yung nandyan, kumbaga Ah. ng mga keyboards. Mga Oo. mechanical. Kaya pala naging isang beses na piniem mo ako na palitan natin yung keyboards. Oo. Pero yun, doon kami napunta. Doon rin kami doon, nakapag-diversify ako. Ano ba mga products na hawak mo ngayon? Sa vape shop, ano pa rin? Same pa rin, mod, pods. Hindi naman kasi mawawala yung traditional juice, hindi pwede yun eh. Kasi yan yung foundation. So may naghahanap pa rin sa vape shop mo ng mga traditional. Meron, malakas pa rin. Pati build, may nagpapabuild pa rin sa atin. Na-maintain mo yung mga consumer mo na gumamit pa rin sila ng debote. Oo. Hindi lang sila puro pads, di ba? Kasi yung iba, sumusubok sila Oo. ng dispo. Kaso, syempre kung nasanay ka nung era natin na mga debote, mamamahalan ka sa dispo, di ba? So, Tapos, masanay pa rin ilang taon yung mga naging customer mo ngayon sa ngayon? yung mga nagjo-juice pa rin. Yung mga nag-juice Mga 30 plus, may mga 20s. May mga 20s pa rin naman. Mga otits na. Mga otits na. Sa dispo kasi talagang sa dispo yung mga Bata talaga. 20 mga 20 plus, di ba? Yung mga nagka-college, mga ganon. Pero may man na-encounter ka rin dyan ng mga bata. Hindi mo lang talaga sila pinagbibenta. Or wala pa naman. Kahit naman dati pa kahit naman walang dispo pa may mga makukulit talaga na tatry bibili, di ba? Noon pa man, yan talaga ini-implement na namin na hindi tayo magbebenta sa bata. Kasi yung mga anak ako hindi talaga kami magbebenta sa underage, di ba? Nakabenta lang. Pag mga kahit wala kaming masyadong benta, kasi natago kami, di ba? Yun yung challenge sa amin, tago kami. Pero kahit yung sabihin mo, para makabenta ako, hindi talaga kami nagbebenta sa bata. Never talaga. Yun naman talaga dapat na gawin ng isang vape shop. Talagang Never sa talaga. mga consumers mo, di ba? Yan yung hanggang ngayon hindi ko ginagawa. Kasi pag once na bumalik sa'yo yan, magulang yan, unang-una, ikaw ang pupuntahan yan. Oo, di ba? Di ba? Tapos, Problema pa. Magkano lang yung kinita mo? magkano Magkano lang tinubo- kikitain mo? Magkano lang tinubo mo sa Diba? disco? Sa dispo, sabi mo na, 150, 100, di ba? Tapos, pag naputokan ka pa, di ba? Yari ka. Pa sa ulo, di ba? Actually, noon pa naman din talaga yan. Kumbaga, may mga vape shop talaga na hindi mo rin maiwasan talaga magbebenta ka talaga sa bata. Yun kasi yung talagang dapat sinusulong natin lagi sa pagpapasok tayo sa negosyo ng vaping. Boss Pao, yung unang-una dyan, yung stop smoking talaga. Yan ang number 1. Tapos Yun naman talaga yun naman talaga dapat. Tapos yung vape responsibly, di ba? Mm. Tapos yung ano yan dyan, yung pinakahuli mo na gagawin dyan, yung huwag ka na magbenta sa minor. Oo. Pero yun, hanggang ngayon, yun pa rin naman Ini-educate pa rin namin kung ano ba, kung ano ba yung salt knee, kung ano ba yung freebase, kung ano ba yung dispo, kung ano ba yung mga ohms. Kasi di ba, pag bumili ka ng pads ngayon, yung mga cartridge, di ba, may mga ohms yan. Yun, ini-educate pa rin namin. Saka kung ano. Yun yung gusto kong sa'yo kanina na boss pa, kung kamusta naman yung relationship nyo as yung shop owner, tapos yung mga consumer mo, kung nagkakaroon pa ba kayo ng kwentuhan, kumbaga, paano mo siya, di ba? Sa amin kasi, talagang hindi na mawawala yung ganun Ewan ko, yun na yata siguro yung branding namin na pag may bumili sa amin, talagang asikaso, talagang customer service, talagang may rapport. May rapport talaga dapat, kwentuhan, na kahit small talk lang, basta maano mo lang ang customer, ma-engage mo lang rin yung customer. Meron talaga kaming ganun, kahit sabihin mo na medyo suplado yung customer na oo, hindi mawawala yung talagang kailangan may rapport. Yun Kahit kasi 5 actually minutes ngayon na. sa mga vape shop ngayon no? Yung mga bagong nagnegosyo ng vape, hindi mo na nila inalam kung papaano ang sistema sa vaping industry. Yun ang yun ang mahirap. Bagay, kanya-kanya naman kayo market Kumbaga, yun pa rin yung market nyo ngayon. Pero kung paano kami mag-market, tulad ng tanong mo ganun pa rin. Kung ano yung ginagawa namin dati, ganun pa rin. Nadagdagan lang kasi nga nagpo-photography na ako. Nadagdagan lang ng mga quality na picture, tapos yun nga, maganda yung mga visual, di ba?
na maayos yung visual, talagang compliant, may mga GHW sa posting, may mga warning na this product contains nicotine, ganun, bawal sa 18 below, tapos quality na visual, tapos consistent na schedule ng posting. Hanggang ngayon, yun pa rin yung hinahanap nila. So, pero sa consumer na side, traditional pa rin ako eh. Iba yung lasa ng dispo sa mga gawa ng juice mo. Malayo. Nagdi-dispo ako pag pinapatikim lang sa akin ng mga barkada ko yung mga. Pero di ko talaga trip yung lasa na meron ako nalalasahan na parang gamot eh. Siyempre, business owner ka, nagbibenta ka nun. Pag tinanong ko, ano ba lasa niyan? Tapos di mo masagot, diba? Kaya talagang tinatry din. Pero, hindi ko siya trip. Parang, saka, alam mo yun, di isa yung lasa niya. Hindi na siya natural. Kumbaga para sa akin, hindi na siya handcrafted na gumawa, di ba? Di mo masasabi na, sa brand ko yan, ako gumawa niya, di ba? Yun nga. Pero meron naman yatang iba pa na naglilipat ng juice line nila sa ibang, meron ba? Ako, hindi ko alam eh. Kasi ako, boss, diba na-share ko nga na nagbebenta kami ng mechanical keyboard. Ano yun eh, natuto ako mag-import from China. Kaya alam ko rin yung mga OEM. Lahat naman ngayon parang OEM na lang. Kaya parang iisa na lang yung lasa. Iniiba na lang yung molde. Oh, parang ang binabayaran mo na lang dun is yung parang brand na lang eh. Kahit nga tayo eh, kunyari tayo, pagawa tayo dun, tapos lagay mo yung brand mo. Parang gano'n na lang rin yun. Pero ako, kaya ko rin naman ilipat sa dispo yung ano ko. Pero para i-manufacture sa ito, ako na lang. Kaya ko naman yun, boss. Oo nga. Kasi pagka nakuha nila yun, di ba? Di magiging gano'n na rin yung mga lasa nila. Halos pare-pares na lang din tayo. Ewan ko lang sa ibang juice Oo. kung paano ginagawa nila. Feeling ko, OEM lang lahat yun. Basta ako, pag pinapatikin ko sa kanya lang, hanggang huling patak, ganun pa rin yung lasa niya, hindi siya nagbago. Wala naman ako sa posisyon nila, hindi ko rin alam kung ano yung ginawa nila. Okay. Pero paramihan yung OEM. Masabay ka lang din naman sa Agos. Alam ko ganun yun eh. Ewan ko lang kung sarili nilang timpla, papadala nila ron, o papadala sa atin yung molde, lalagay nila yung... hindi ko alam eh. Masasabi mo sa vaping noon at ngayon? Wala yun. Talagang ibang-iba na. Ano na siya ngayon eh. Mas more on business side na. Para sa akin parang ganun na. Kumbaga, pinaghalo na nila yung katangahan at kabobohan. Hindi. Pero sana hindi mo malasa nila yung lahat na advocacy natin na gusto natin. Kaya tayo umaano na ito para makatulong na tumigil sila mag-EOC, di ba? Makapagbigay tayo ng safer alternative, di ba? Kasi, ito na yung future eh. Ito na yung, kumbaga, ito na yung teknolohiya ng pag-EOC. Nasa vape na, nasa mga yun, sa mga heated tobacco, di ba? May mga ganun na. So, sobrang dami mong option na ganun. Ba't ka pa magta-traditional na yung dry na tobacco, sisindihan mo, di ba? Ang dami mo na sobrang option para safer alternative. Para kasi ang nangyari kasi sa Pinas, nagningas kugon lang eh. After ipakilala sa Pinas ang vaping, nawala na sa ayo. Kanya-kanya na. Tapos yun nga parang lahat galing na sa China. Okay lang naman na magkaroon tayo ng produkto ng ibang bansa. Siyempre, wag natin kalimutan yung pinaka-ugat kung bakit ka nandyan sa posisyon. Sinuportahan mo yung kapwa Pilipino mo, kaya ka lang parating dyan, di ba? Papayaman ka na lang din, bakit di mo sa kapwa Pilipino mo bigay? Pare-pares kayong gayaman dito sa Pinas kasi kayo yung mga Ang daming modern kasi sa akin para sa akin, ang daming modern na nawala. Ang daming gusto. Di ba? MCD, di ba? Kalasag. Ano ba? Lalo, babe, na rin nawala. Buti nga, nandiyan ka pa, boss eh. Oo, salamat sa Diyos. Nandito pa rin kami. After, 2016, 7 years na. Pundasyon. Ito, masabi ko lang rin. Kasi dati, di ba, talagang papadala ka ng tester, pupuntahan ka, liligawan ka. Ngayon kasi, tayo na yung dispo. Hindi mo na matitikman eh. Ano ba lasa nun? Okay ba yun? Mas mga inuuna nila, mga employees. Paano mo siya i-market kung pares ng lasa ng isang brand yung ano mo? Kami yung magtutulak ng produkto mo eh. Kami yung nasa end eh. Kami yung sa consumer. Kaso sila kasi, di ba, mas more on mag-market sila. Sa mga influencer. Parang nawala na yung mga... Ano ba na-market ng influencer? Sige nga, ano bang napapansin mo? Paano nila mina-market ang dispos sa mga consumer? Paano? Sige, Boss Pao. Kasi ako, tagal ko nang gustong itanong yan sa inyo kasi kayo yung mga natira sa mga vape. Baga, di kayo nawala sa vaping eh. Ako, medyo naglaylo ko sa vaping. Ano bang market ang ginagawa ng mga influencer? Compare sa mga vape shop? Siguro kung consumer ako, syempre, kung mahilig ko manood ng mga reels, TikTok, yun yung nakikita mo palagi. Yun yung nakasukbit sa liig nila, di ba? Pag gumagawa sila ng mga video. Ayun. Parang wala namang sense sa vaping. Anong benefit sa akin nung nakasabit sa liig mo? Sila siguro kasi maraming ngayon nasa age ngayon, yung social media age. Siyempre kung ano yung sumisikat sa, 'di ba? Yun yung ginagaya nila. Para pag siguro ako kunyari may idol ako influencer, nakita ko sa kanya na, yun yung gamit ng vape nito.
napapabili ako. Naku-curious ako na okay ba yun? Masarap kaya yun? Siguro ganun. Pero nawala nga lang yung nawala yung pagmamarket nila sa amin. Para sa akin yun yung ano ko. Oo, hinihintay. Parang insect. Kumbaga, hinihintay na lang kayong malagas. Kumbaga, Hindi ko alam eh. Pero yun nga yung nakikita ko na ginagawa nilang pang-market yun. Parang puro influencer. Na alam mo yun, okay lang na, para sa akin, kunyari, brand owner ako. Oo, papadala ako sa influencer. Siguro mga, sabi mo ng 40% ng marketing na budget ko sa influencer. Pero yung pipiliin kong influencer siguro, may may connection naman sa dating. Hindi yung parang komedyante o mga sexy na nagsasayaw. Papadala mo. Marami raw kasi yung followers. Pero ako, yun yung mga gagawin ko. Kunyari, nagre-review ng vape, siguro doon ako magpapadala ng kunyari, 40% sa influencer, 60 siguro, hatiin ko sa distri, kasi syempre, distri mo yan eh. Pero meron pa rin yung mga shop. So, feeling mo Diba? nababaliwala kayo ng mga juice lines? Parang. Kasi nga, syempre dapat, para makikita sa amin na ginagamit yun ng mga bumibili sa amin, wala naman kami nun, di ba? Wala kaming PR kit, di ba? Ba kayo nabibigyan ng Para naman, kit? nabigyan ako isa lang, nung tropa natin na distri, si Boss Romel ng Goshen, binigyan niya akong solo bar. Yun lang. So, dapat Diba? dapat ang unang magre-review kasi niyan vape shops eh. Saka para ma-post namin yan, di ba? Para ma-post namin na, ito, di ba? Di ba? Wala. Mas iuna pa yung influencer. Mas inuuna pa nila influencer. Oo. Hindi katulad nyo noon, di ba? Talagang pupunta pa kayo, bibigay kayo ng tester, di ba? Papasubok nyo sa amin. Kasi noon, kaming mga juice maker, tinutulungan talaga namin ng vape shop mai-promote yung produktong ibebenta ninyo. Kumbaga, may mga influencer kaming kasama, pero kailangan pag pumunta kami ron, may mga tambay na rin na mamimit nila yung influencer, anong magiging benefits nito sa, paano kayo hinto, ito gamitin mo flavor, itong gusto mong ganon, dapat ganon Yun nga, ngayon kasi, di ba, siguro ikaw, nakikita mo rin yun, di ba? Sa puro, papost pa nila yun na PR kit, di ba? Influencer. Ano yung as a consumer, bakit ako gagamit nung produktong inaano mo? Nagpapatawa ka lang naman. Anong sinabi mo sa magandang produkto nung hawak mo? Minsan nga, nagsasayaw lang eh. Diba? Nilagay mo nga lang sa... Although matagal na naman na market yung suso, di ba? Oo. Pero at least andun pa rin yung marketing natin na bakit mo gagamitin, bakit kailangan mong siyang gamitin, anong flavor ang bagay sa'yo, diba? Anong nicotine ang bagay sa'yo para mahihinto mo yung pag-iossi mo. Wala parang wala namang ganun. Sa akin kasi siguro, hindi naman kami ganun ka big name sa vaping industry, di ba? Hindi rin naman ako ganun kadami. Baka kaya hindi ako nabibigyan. Pero, isa ka sa mga, bumubuo ng community. Oo, kasi kami nga, katulad ng sabi ko, kami yung maharap sa consumer. Pati nga sa DTI, sa HBR, kami rin yung maharap. Di ba? Kami yung mahuhuli ng mga kung ano-ano ibebenta, di ba? Bandang huli, vape shop pa rin ang kawawa eh. Ako kasi, boss, kaya nahilig rin ako sa photography. Kasi gusto ko mag-market na parang gusto ko pakita mag-market sa picture. Na-expose ako dyan sa Instagram Sa mga US na e-liquid. Pag tinignan mo yung mga US na e-liquid, wala naman mga influencer, wala naman mga sadede. Dinadaan nila sa mga magagandang visual, magagandang photography. Magagandang review. Oo, yung mga magagandang photography, yung product photography dyan. Kaya doon ako nagsimula kasi nung pandemic, nung lockdown. Siyempre, pure online. Ngayon, talagang pinaganda ko yung picture. Siyempre, para pag pinost mo, di ba? Angat ka. Isa yun. Kaya talagang doon ako namulat sa photography, pinaganda ko ng nakakatulong siya sa marketing talaga. Hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Pero napansin ko lang, sa industry natin, noon pa man, parang wala naman nag-i-invest sa ganun. Sa mga photography na magaganda, di ba? Talagang ang market pa noon pa man, lalagay mo sa dede. Diba? Anong marketing ngayon? Noon pa man? Noon pa man, di ba? Diba, lalagay mo sa dede yung face, di ba? Parang wala ako nakita sa mga brands dito na ginagawa yun, yun nga, yung katulad sa US, magagandang photography talagang visual na, alam mo yun? Sa US ba, malakas din ba ang disposable? Hindi ko alam to, wala kasi akong connection dun Pero sa Instagram, kaya tinitignan ko yung mga nagpo-photography nila, may mga dispo rin na mga pinipicturean sila. Pero yung tira nila, yung pang professional na product photography, hindi yung mga, alam mo yun, pipicturean mo lang. Ganun. Kaya ako, doon ako namulat sa photography din. Kaya kunyari, yung mga pa dyan na may mga
mga juice line, gusto magpa-picture, open ako sa ganun. Kung gusto nilang pa-photography yung ano nila. Pwede pa i-post dito yung pwede ko pa-post sa'yo, i-send sa'yo, tapos flash mo rito yung kunyari, yung recent kong ginawa Oo naman, para makita. kahit nga yung vape shop mo, pwede. Wag. Pwede nga natin i-promote yung vape shop mo eh. Vape shop owner ka eh. Legit ka eh. Oo nga eh. Diba? Oo, kaso baka puntahan tayo. Pero apat na beses ka na nga pinuntahan eh. Kaya ka pa natakot. pero hindi nila alam yung sinabi ko. Ito, gawa ko to. Baka may mga brands dito na baka gusto magpa-picture. Mga iba naman yung tira nila. Version muna tayo, break muna tayo, wait lang. Pagka open naman ako sa ganyan. Kung kunyari may brands na interesado magpagawa ng mga ganyan, pwede ako. Katulong din to sa marketing ng vape industry natin. Bukod sa learnings na makukuha dito sa Vape Insight Philippines, 'di ba? Kasi yun naman ang goal nitong malaman natin yung mga nangyayari ba sa industry natin. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Meron pa rin tayo kahit papaano na huwag na natin tawagin unity kasi medyo malabo pa talaga sa ngayon yun. Kumbaga na lang, connections na lang natin bilang magkakaibigan noon pa, di ba? Pag meron ka pang ibang option bukod sa vape shop, meron kang pwedeng i-offer na related din sa vape shop, mga vape shop owners, ganon, or vape related siya sa vape, photography. Sa mga brand owners, kung gusto nilang ma-elevate or ma-level up nila yung visuals nila, open ako sa ganyan. Pwede ka silang gawa ng ganyan. So, boss po, nakita ko lang to sa shop owners. Saka may mga naririnig din kasi ako na distributor ka ba? Ako hindi. Hindi lang talaga reseller lang. Retail lang talaga. Kasi may mga naririnig din ako sa mga vape shop owners. Tapos, rin sila, distributors din sila ng mga vape products. Ang kino-complain nila ngayon, ang nangyayari sa kanila, pag kukuha sila ng mga items, naiipitan sila ng pagkapuhunan. Kahit kami? Nangyayari din sila yun kahit di kayo distributor. Oo. Kasi alam mo yun, sunod-sunod yung labas nila. Kakakuha lang kunyari, kakakuha ko lang ng 8,000. Kaka-restock ko lang. Dapat nga, hindi na ako nag-restock. Kasi tapos, siguro mga isang linggo lang, parating na pala yung 10,000 pa. So, hindi ko siya nakita. Hindi ko siya na-foresee. Ayun, syempre, mas hanap yung mas malaki. Tulog sa akin yung maliit. So, hindi nag-roll sa'yo yung bago, ganun. Hindi ko lang rin nakita siguro. Pero, yun nga. Ano mga rules and regulations ngayon sa pagkuha sa mga produkto? Like, mga juice lines, ganun. Ewan ko sa iba. Pero karamihan, hindi naman naghahanap ng papeles din. Paano yung mga orderan? Sa Dispo, puro pre-order. Kaya, swerte rin ng mga distri. Kasi, syempre, Mahirap kasi yung pre-order na yun, iipitan ka talaga dyan. kahit yun nga sa mga distri, hanggang sa amin, ramdam yun. Kasi nga, syempre, kakakuha lang namin, may lalabas na naman pala ng mga, syempre, kakakuha mo nga lang. Syempre, para makuha mo yung magandang presyo, order ka namang 100 plus. Yun nga, ang bilis namang bago. Laging may bago. Parang wala pang... May nababasa pa ako ngayon sa Facebook na yung iba price ng pre-order sa landed. Oo, totoo yun. Kaya kami, kung gusto mo mas malaking kita, siyempre, doon ka sa pre-order, yung hindi pa landed. Ang nga lang, downside. Siyempre, ang laki nung kinukuha namin, 100 plus. Tapos, siyempre, pagdating sa amin, wala pang isang buwan, may bago na naman. Kaya yung mga... Oo, siyempre, mas larger scale sila kumuha. Kami kasi, 100. Sila, siyempre, libo-libo, di ba? Okay yun, yung sa amin lang. na distributor, okay yun. Talagang pag kumuha sila sa isang bayad yun. Kasi ngayon, parang nauso yung pre-order kahit sa distri lang, parang magpa-plot ka lang, di ba? Pero yun nga, ibig sabihin, parang ang bilis ng panahon, parang hindi nyo pa masyadong pinapaubo sa amin. May bago na naman. Pending, natutulog yung lumang stock. Siguro, baka mabagal lang kami magbenta. Pero yun nga, Actually, matagal naman na issue yung ganyan, yung mga juice makers na panilabas ng bagong pangalan nila, di ba? So, just wala namang problema dun eh. Kasi kahit maglabas siya ng bago, may support pa rin yung luma. Hindi katulad kasi ngayon, diba? Pagka, kanyari, yung molde mo, 8,000, maya-maya, mga ilang linggo lang, meron ka ng pa-pre-order ng 10,000. Ngayon, yung mga tao, akala nila, available na yun. Yun yung hinahanap lagi. Tapos, ayaw nilang bilhin yun na nasa sa'yo na kasi nga, akala nila may mas mataas na. Kumbaga, mabilis sa market yung magma-market sila ng 8,000 pop sa'yo, tapos
Oo, kunyari, nakuha na namin, binibenta na namin siya. Siyempre, kailangan namin ng konting panahon para ubusin yun. Kaya may ganun pa rin para siyempre nakakarating rin to sa mga brand owners din, diba? Oo, kasi hindi talaga tayo nagkakaroon ng communication ba? Sa kalabanan ngayon, kailangan mabilis ka mag-dispose. Kasi kung hindi, maipitan ng mga bago. Maluluma ang stock Kaya mo. marami rin Sa talagang nawalang vape shop eh. Oo, kami, siyempre, luma na, ibenta na lang namin ng, palugi pa doon sa puhunan mo. Kasi luma na may mga bago na eh. Ang dami, pagdating mo. Anong masasabi mo sa mga brands na dapat na ganun yung gawin? Kaya nasala nila kami na, siyempre, kakalabas mo lang ng itong produkto mo na to. Ito muna, di ba? Bigyan mo ng hype to na itulak mo ng itulak. Ngayon kasi parang, ang labanan ngayon, hindi ka na magre-restock eh. Hintayin mo na lang yung bago. Dito, bigyan mo naman kami ng panahon na ito muna, di ba? Pasikatin muna natin itong sobra-sobra. Parang gatasan muna natin. Tsaka maglabas ng bago, di ba? Yun na yung tumatatak sa isip ng tao na, ito na pala yung bago. Wala pa ba kayo niyan? Magkakaroon ba kayo niyan? Ngayon, yung hawak-hawak mo ngayon, hindi nila pinapansin, di ba? Pero may mga tumutulong naman sa inyo na brands na tinutulungan kayo sa marketing. Kaya rin din, marami rin lang. Lost Vape Ben, maayos yan. Talagang pupunta. May mga sila, pinapapunta nila na nagbibigay ng mga pang-marketing, Ox ba? Pero may mga brands talaga na wala kang pakialam sa inyo. Marami. Mga ilan kaya? Sa 10 brands. Hindi hirap kasi magbitaw ng Ano brands eh. lang, Marami talaga, lalo na yung malalaki. Yung sobrang malalaki na hindi mo na ma-approach. Kasi malaki na lang sila eh, diba? Alin ba malaki, yung company nila o yung ulo nila? Mga pareho. Pareho. Pero yung mga karamihan na malalaki, siguro mga kausap na lang nila, yung mga big players din nila. Kung saan may pera, doon tayo. Siguro. Pero yun nga, sana nga, alam mo yun, bago ka maglabas ulit ng bagong produkto, kung ano yung pinaputok mo na parating, ubusin muna natin, bigyan mo ng konting panahon, di ba, para hindi naman kami, lalo na sa mga retailer, hindi naman kami bumibenta ng 100 peraso sa isang araw, di ba? Bigyan mo muna kami ng panahon para ubusin to bago ka maglabas ng bago. Ang ending kasi, Paps, nangyari, sinisale na lang namin ng para lang maubos na, bumalik yung puhunan mo, makakakuha ka ng bago, di ba? Isa pa, yung sana kami rin, meron din kaming maalat na mga PR kit para syempre ma-market din namin sa mga shop namin, sa social media pages namin na hindi naman puro sa influencer lang lumalabas. Mas marami pa yata sa influencer eh. Ang puro sa influencer nga eh. Hindi ako against dyan sa, syempre dati pa naman tayo nagbibigay ng mga testers talaga, di ba? Oo. Ang tawag lang naman talaga dyan, testers eh, PR kits, pinaganda lang eh. Baga sila naman nang naglabas talaga yan, di naman tayo eh. Kung masakit ka, wala naman kami pakialam dun eh. Pero sana Actually, mabigyan kayo, di ba? Oo, kasi siyempre, para ma-market din namin. Although, siguro sila sa influencer kasi laki ng reach nila, di ba? Kami naman, hindi naman. Yun nga lang, yung reach namin, talagang puro vapor. Hindi naman ako Consumer. natututo sa mga influencer eh. Kung ako bagong consumer, pagbe-vape ako. Paano ako hinto mag-yossi? Nagsasayaw, nagpa-prank, di ba? Wala ka naman, anong sense niya, anong connect niya sa vaping, di ba? Nakasabit lang sa leg niya. Sa ginagawa ng influencer or ano man na ano. Oo. Mag-i-influence ka na, kaya ka nga tinawag na influencer eh. I-influence mo yung mga produktong ini-endorse sa'yo. Nagsa-sign up ka dyan eh. Ikaw yung mag-i-endorse niyan eh. Anong matututunan at anong benepisyo na makukuha ng consumer? Bakit mo siya ina-market? Laging bukang bibig mo is light e-juice, diba? Tapos hindi naman matutunan ng tao na anong benefits ng produkto mo. Diba? Kung sa yung mga vape shop na meron din, syempre ang mga follower namin talagang yung consumer, yung end consumer, diba? Ma-educate namin sila sa mga produkto nila. Ang pinagtutuunan talaga ng pansin ng mga brand owners tsaka mga juice makers or mga modders kayong mga vape shop kasi kayo yung talagang magma-market sa in public eh, sa publiko eh. Kayo yung unang pupuntahan ng ng consumers eh. 'Di ba? Kayo yung talagang humaharap do sa tao eh. Kayo dapat mga vape shop ang pinagtutuunan talaga ng pansin na boss, magtulungan tayo sa isang produkto. Yun nga, nahuli hindi ko na rin sabihin, yung nakaraan lang, di ba? Parang nasita na rin yun sa mga influencer na bakit kayo nag-market sa mga influencer katulad nung may pinakita silang influencer. Parang sinabi ro na bakit kunyari isa doon yung gaming. Meron siya sa gaming. Sabi, anong mga market niya? Siyempre, mga bata. Nakikita ng mga bata yung vape, di ba? Tapos yung iba sa mga babae, mga sexy ng mga babae. Parang, yun nga, parang mali yung pagmamarket. Yun, yung nakita ko. Alam kung paano marketing na ngayon ng vape industry. Kaya ko lang naman to nagawa, itong Vape Insight Philippines. Lang bang mapakita natin sa tao ano nangyayari sa vape industry ba? Ako lang din talaga magkaroon tayo ng connections. Sino, kaya di ako mamimili kahit sino kausapin ko, okay lang. Mas okay pa nga yung makausap ko yung mga di ko talaga alam yung nangyayari. Yung sino talaga nakakaalam o yung makikinig.
Buti nga may ganyan ka. Buti nga, yung mga pumapayag talaga na tulad nyo, papasalamat pa rin na marami pa rin talagang may concern sa vaping industry. Yung mga bago, feeling ko, di naman na nila alam yung mga nangyari. Feeling ko, mga negosyante lang. So, hindi ko naman sana nilalahat ha. Kung tinamaan ka sa sinabi ko, talagang anti ka lang, nakapakil. Pero kung ano ka, may advocacy ka. Like, from the start, di ba, yun naman talaga eh. Hindi naman dapat lahat. Meron ako nabasa rito, bo. Ang vape shop owner, yung mga customer pala decision sa presyo. Ito ba to? Sa presyo, mas mahirap na kasi ngayon pati sa Shopee, di ba? Nagkaroon ng Shopee, tapos ang dami nagbebenta ron. Ang dami nagbebenta ron na kung magkano yung kuha mo sa display. Kaya minsan, may mga hindi mo maiwasan eh. May mga customer na sasabihin, ba't ang mahal sa inyo sa Shopee, ganito lang. Yung mga ganun eh. Hindi mo naman masagot na, dito nga bumili, di ba? Dati pa naman eh, kahit sa naman negosyo siguro, talagang may ganyan. Ang negosyante talaga, hindi papababa ng presyo. Bigyan mo ng magandang presyo, yung kung anong binigay sa iyo ng brand na SRP, mas itaas mo pa para mas gumanda yung value ng produkto mo. Siya mahirap talaga sa price war kasi ending niya lahat kayo talo. Yun nga, ang mananalo lang dyan, yung pinakamalalim ang bulsa. Oo, pero sobrang laking epekto sa mga business mo. Kahit sa kahit naman hindi sa vaping, lahat pangit talaga yung price. Galingan mo na lang mag-market. Wala naman silang pakialam sa problema mo eh. Di galingan naman nila mag-market. Ako hindi ko talaga pinasok yung price war. Unang-una, hindi naman ganun kalalim ang bulsa ko. Mahirap. Sa marami kang masasagasaan kasi. Okay pa rin talaga yung market natin na ang customer mo is meron kang relationship para sa kanila. Yun ang gusto namin, community. Kasi community talaga community talaga Hindi talaga sila magdadala sa sa'yo. pwesto na yun kung di dahil sa community. Susubok sila sa iba, pero syempre, mas mas okay yung pakikisama mo sa kanila, babalik at babalik sa'yo. Talagang community-based ang gusto namin. Eh ako, hindi ko masabi na mahina o malakas ako, pero andito pa rin ako. Hindi naman talaga na paa sa lupa, mata sa langit. Diba? Dapat laging ganun. Kasi intik ang pinaghirapan natin sa vaping community. Oo, yun nga. Laban niya sa gobyerno, di ba? Sa mga tao na nanguhusga sa'yo. Di ba nila naisip yun? Dati na yun nga, sinasabi ko kung saan na lang bumubuga, di ba? Ngayon wala na, kahit saan na lang talagang bumuga kasi yung sinasabi nila, mabango naman daw, mahina naman daw yung usok. Mga consumer, bakit humaling sila sa display? Una-una lang, mahal-mahal, ang bilis maubos, di ba? Tapos, hindi mo naman alam kung ano ba yung talagang nakalagay. Hindi katulad dati noon, sabihin mo nang walang lab, pero alam mo yung components, di ba? May flavor concentrate, PGVG, nicotine. Isa pa yun eh, yung ang pinagmamalaki naming mga juice maker is talagang meron laboratory ka. Alam ng consumer mo na malinis yung ginagawa mo kasi may laboratory ka, may proper ka na suot, di ba? Meron kang mga gloves, may mga naka-face mask ka, malinis. Oo, ganun para sa dispo kasi large scale yun. Meron talaga silang factory. Yun nga lang, alam mo ba kung ano ba yung nilagay nila ron, di ba? Kung anong klase ba yung flavor concentrate na ginagamit nila, kung ano ba yung nicotine nila, di ba? Virus, gagawin tayong zombie lahat eh. Pero yun nga lang, di ba? Parang ba't sobrang daming gusto yun? Di ko alam. Matamis eh. Pero tulad nga nasabi ko kasi hindi naman natin pwedeng labanan yung changes eh. Nasa na tayo talaga. Sobrang grateful namin. Kasi ang dami pa rin namin customer na simula noon. Alam mo yun na nakita nila lahat nung pagbabago sa amin, yung mga pinagdaanan namin. Nakikita nila palaki ng palaki yung shop. Kaya pag may pumapasok doon, uy, laki na ng shop, ang ganda na. Mga gano'n, nakakatawa rin. Tinaabutan nila yung kung ano kami noon. Kaya thankful din kami. Kasi nandiyan pa rin sila. Mas baka may kilala kang nagpapa-interview na bata, underage. Wala eh. Wala akong mga underage na kakilala. Pero yun nga, tulad yung kwento ko kanina, totoo yun. Totoo, walang biro talaga. Nung naglalakad ako ng aso ko. Meron talaga bata, talagang pa. Siguro 10, 9. Lanyard ba, nakasabit yung dispo niya. 9 years old or 10, gano'n, ang pagkaka... Ganun yung itsura niya. Ganun yung itsura niya. Tapos talagang bata. Hindi siya, hindi siya yung, alam mo yung mga teenager? Kasi alam naman natin yung itsura ng teenager, hindi siya ganun. Para siyang grade school. Talagang bata. Ayos Diba? Sa Tapos, Makati. sa mga, sa mga hindi pa nakakalam si Boss Pau, na siyang owner ng vape shop na naka-base sa Makati. Ang name ng shop niya is Vape Fins ba? Paano bang pronunciation yun, Boss Pau? Vape Fins. Vape Fins. Right. Vape Fins. Ilagay ko na lang dito yung pinakapangalan niya para hindi sila malito. Meron ba tayong page? Boss Pau? Page? Itong usapan natin na to para lang to sa mga malawak kang pag-iisip ha. Walang iyakin dito. Hindi to para sa mga sugar coating na himod puwet ha.
ito para sa totoo lang. Kung ano talaga nangyayari sa vaping industry, yun talaga yun. Huwag na kayo magpaka-plastic. Lahat ng kaibigan mo, kaibiganin mo na lang. Huwag mo nang plastikin. Yun lang yung masasabi ko sa industry. Wala nang iba. Diba? Sa DTI po baka mamaya report ako. Hindi ka re-report niyan. Basta, tago ka naman, boss to. Hindi, kita na kami. Yung script namin hindi na pero kitang-kita mo na yung shop sa labas. Okay lang yan, matagal-tagal pa naman papanoorin ng DTI ito eh. Tayo nag-uumpisa pa lang naman sa mga contents natin eh. Kumbaga, meron lang ako yung gustong iparating sa industry na hindi kayang iparating ng iba. Yung mga nasa industry na iyakin. Marami talagang iyakin sa vaping industry eh. Hindi natin maiwasan yun. Saka pala nag-offer pala si Boss Pao ng other services. Meron silang photography. Yung mga vape shop dyan na gustong i-promote yung vape products nila na maganda, si Boss Pao, kaya niyang gawin yan ng pwede kong ilagay dito sa description or dito sa screen natin yung yung mga gawa niya para makita ni. Ayun nga, may kami, mga mechanical keyboards. Ayun, isa pa yun, meron silang mechanical keyboards, yung mga addict sa mga dyan, alam mo na, yung mga Valorant, yung mga laro sa computer. Baka bulok na yung mga mechanical keyboards nyo, palitan nyo na yan. Si Boss Pao na. Ayun. Lalagay ko na lang dito yung sa description yung nila, yung page nila kung saan kayo makakabili. Diba? Ano pa ba? Ano pa bang natin? Ikaw, Boss Pao, baka may gusto ka pang idagdag sa mga experience mo sa pagiging vape shop owners mo since 2016. Bigay mo na lahat ng mo. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin kasi ngayon lang to. Kasi alam mo na. Pero yun nga, napagdaanan naman namin lahat ng mga changes na nangyayari. 2016 till up now, 2023, magto-2023 na may mga struggle ka na. Dumaan kami sa simula, dami namin napagdaanan ng mga changes, di ba? May pandemic, yung flavor ban, GHW, yung mga vape law, lahat. Pero lahat naman, hanggang ngayon naman, still standing pa rin. Salamat din sa Diyos. Anong sikreto mo, Boss Pao? Baka may sikreto. Ako, sa amin, talagang lang, gusto ko lang laging transparent din sa mga customer. Hindi mawawala sa atin yung relationship. Talagang pag sa customer namin, talagang inaalagaan namin, di ba? Tinotropa. Talaga, yun nga kasi, community yung target namin. Para pagka may community silang binabalik-balikan. Dati ang community natin is Pilipinas eh. Ngayon, per kalye na lang lumit eh. Pero kasi naging vape industry siya. Kumbaga, ang customer mo kasi is community mo lang yun. Kumbaga, siyempre, customer mo yung clients mo yun eh. Dati buong Pilipinas ka eh. Pwede kang bumili sa'yo na galing ng Mindanao, di ba? Tapos magpapaship sa'yo. Nationwide eh. Ngayon kasi wala na eh. Yun nga, limit nga yung natin eh. Naging talagang community na lang siya. Dapat talaga alagaan natin yung ganong bagay. Pero okay pa rin. Nakapagpakain pa rin ng pamilya. Yun ang importante. Kumbaga lahat ginagawa natin ng paraan para kumita tayo para sa pamilya. Yun ang pinakamagandang. Siyempre, goal pa rin namin. So, makapag-branch out din. Kasi hindi ko pa na-experience mag-branch siya talagang yung commercial space. Sa 2024, boss. Oo, boss. Yun nga eh. Hindi ko pa na-experience. Hindi ko pa na-experience umupa sa commercial space talaga. Di boss, ang masasabi ko lang dyan, ang magiging ko lang dyan, mas okay siguro stable ka muna dyan sa wala kang binabayaran na pwesto kasi magdadagdag ka lang ng sakit sa ulo pagka nag-commercial space ka eh. Pero kung kaya naman ng marketing strat mo, kung kaya naman na bayaran mo is pinakamahina dyan sa Makati, 20k yata per month eh. Or 10k per month. Walang 10 dito, 20 talaga. Diba? Siyempre, may sales ka o wala, babayaran mo yung monthly mo eh. May monthly ka na 20k eh. Tapos tao, diba? Tapos kuryente. Yun, kuryente pa. Tax. Diba? BIRs pa, DETIs pa. Tapos, kukupaling ka pa ng katabi mong vape shop, patay ka. Pero ngayon, gusto ko lang may experience talaga na. Kasi kumbaga, nasa comfort pa rin kami na, wala akong hinahabol na bayarin. Gusto ko lang may experience. Gusto mo mas tumaas pa yung sales mo kasi gusto mong lumawak yung marketing mo, kaya ka naman magko-commerce. Oo naman, yun naman talaga. Pero sana wag natin bitawan yung pagka-vape shop natin na Kuspaw na meron kang may market na traditional at meron kang may market na tama, compliant naman. Liquido, 97 blends, Bisco, Bisco. Basta yun, mga parating na mga bago na
mga compliant. Klasiko yan. Sa Nerds, sa BPH, ayun, sila yung mga compliant eh. Parang wala kaya ito nabanggit na brand na number 1 dyan. Meron tayo na nasa siya. Wala eh. Talagang malakas siya. Hindi mo mapipigilan. Talagang yun yung hinahanap eh. Diba? Marami kasi ako naririnig dun. Sana makausap natin yun. Transparency na rin sa kanila. Baka meron silang tinatago eh, or wala naman. Ako, hindi naman siya kilala eh. Pero yun, nakikita ko kasi yung dating marketing niya eh, kung paano siya mag-market. Nagbago na yata siya simula nung nakalabit siya ni Papa Jesus. Yun yung, yung makikita ko sa kanya. Pero hindi ko siya kilala. Ako rin, hindi ko naman siya kilala eh. Pero matagal na naman na daw yun. May nakapagsabi sa akin, matagal na raw yun. Kasi yung marketing niya eh. Mag-picture ka lang sa nakahubo. Tapos kita puwet, okay pa yun. Parang puro inaway niya kasi yata lahat, di ba? Paano, Boss Pao? Sige, para baka papahinga. Ikaw, Boss Pao, baka... Boss, pag may oras ka minsan, punta ka, inom tayo Ambay minsan. tayo dyan minsan, walang problema, kahit ano. Inom Oo, tayo. paglalaanan natin ng oras siya, pero ba ako dyan mag-step over? Yung podcast na nasa isa kayong lugar, di ba? Tapos shot konti habang nag-uusap-usap. Darating din tayo dun, Boss. Ah. Ngayon, Kapag, pag kailangan mo ng mga sa ilaw, sa camera, ng ganito kasi, mas komportable pa tayo sa kanya-kanyang bahay natin ngayon eh. oo, pag tulungan. Ito ka ba nitong mga ganito? Ilaw, meron tayo. Ilaw, camera, meron na rin naman. So, yun lang naman, yung kwentuhan lang naman natin, parang nagkwentuhan lang tayo, nagkamustahan na rin. Tagal na rin naman na tayong pa rin eh, hindi lang mag-business partner eh. Baga, nagkakaroon na rin tayo ng connections talaga eh. Oo, di ba? Yung sa damit sa t-shirt nun, yung mga sub-election. Ayoko rin naman malayo sa inyo kasi kayo yung mga talagang isa sa mga lumalaban sa noon pa, nung nag-start kayo hanggang ngayon, yun pa rin yung advocacy nyo na stand up, di ba? We are vapor. Hindi tayo makawala ng tradition. Pag dumaki yung boss yung mo yung shop mo, kalimutan yung mga like traditional vaping or vapors sa buhay natin. Kumbaga, meron pa rin tayong mga mods na luma or mga box mods, tapos mga wires, mga juice. AI, medyo mainit yung AI. Yun nga, isa pa nga yun eh, nag-evolve na tayo ng AI eh. Sana the next napapaghalo na nila yung mga traditional talaga. Like yun nga, tawag nga, all-in-one na nga yan eh. Tama yun, okay yung nila na yun, idea nila na yun na para matikman nila kung gaano kasarap ang gawa ng Pilipino doon sa gawa ng ibang lahi. Palayo. Ako kasi talaga natetesting ko yung ito binibigay lang kasi sa akin to yung mga disc. Hindi ako bumibili, parang lang naman. O boss, gamitin mo muna. Bawas naman na yan eh, 5,000 pops eh. Ako, kunin ko na. Akin din, yun nga, syempre, sabi ko nga, diba, hindi mo naman pwedeng ititikman kasi syempre para mo ibebenta yan. Pero hindi ko na uubos. Yung mga pinsan kasi ng asawa ko pag pumunta rito, inaabangan nila yung mga ginamit ko. Bibigay ko na sa kanila. Lang boss pa matamis tapos lasang gamot. Laging mentol. Not mentol, di ba? Yung pastry nila, yung mga flavor ng pastry, layo eh. Layo, hindi mo masasabing. Meron nga ako na layo. Almond tapos may mentol eh. Layo ng lasa. Okay pa yung mga, may mga mentol eh. Medyo okay pa yung pagka-protein niya. Pero yung mga pastry, wala. Malayo. Saka pare-pares ng lasa. Kunyari, bumili ako nitong ganitong brand tapos sa isang brand ganun din. Pares lang sila. Yes talaga. Molde lang. Molde nga lang. Syempre, alam mo naman sa marketing, sa mundo ng marketing, pag maganda sa paningin, okay na rin siyang gamitin talaga. Sa makapagyabang lang tayo ng ganun. Kasama na sa forma kasi yung listo. Kasama na sa outfit eh. Ibang gamit ko di ba? Bata pa yata yun si pare. Ayun, underage yata yun eh. Sino? Yun, yung si Simbang Gabi, outfit check. Hindi ko pa ata. Parang minor pa yun eh. Parang minor pa nga yun. Yung manggabi outfit check ang puta. Adispo. Ganun talaga. Pang mga otits na yung yung mga ganito.
Ito pag ito gamit ko lang talaga tapos yung mahagod lang siya na sa akin. Ang pinakamataas ko nito is 12 na lang eh. Kaya nag-trust na lang ako ngayon. Pakwit na nga ako ng vaping eh. Nawala yata siya ng internet or nalobat daw yung phone niya. So doon na lang natin tatapusin yung another episode natin ng pakikipagkwentuhan sa mga tropa. So hanggang sa susunod na podcast ulit. Sana makakwentuhan ko kayo. Let's go!